Ang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Actually marami tayong pag-uusapan ngayon, pero tampok po natin dito itong yung sinabi po ni BP Sara na wala ng Marcos na mananalo. May gusto kong sabihin kanina sa Birada Aguila na hindi ko na banggit. Kaya ihahabol natin, no? Tapos, eto nga yung 19% versus 0% na hindi po maipagmalaki. Nakakaawa po kasi magre-react din tayo dyan kay Baste versus Duterte. Hindi maipagmalaki yung pagpunta sa Amerika. Nag-aksaya talaga tayo ng pera. Insulto. Insulto po yung nakuha natin. Samantalang yung mga ibang bansa po, mas better deal yung nakuha nila na hindi na po kinakailangan na magpunta sa Amerika yung kanilang mga presidente. Tawag lang po. No? Napakalaking insulto. Ayon na rin sa kakampi ni BBM na si Ping Lacson, ay the worst insult by a guest, no? By a host to a guest. So pinakamalaking insulto. Sige, magre-react din po tayo dyan sa kay Torre yung pagtanggap niya sa boxing match. At iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ano muna, no? Isa po munang good news bago tayo pumunta sa mga sangkatutak na bad news. Good news po, kapapasok-pasok lang ng balita. Wala pa po tayong detalye. Pero pinagbigyan po ng ICC. First time po natin narinig na may request po yung kampo ni Tatay Digong. At pinagbigyan po ng ICC. Yun pong request na ipagpaliban muna yung pasya sa interim release ni Tatay Digong. So, nag-request po tayo kasi may mga development May mga bagong development na hinihintay pa ng abogado ni Attorney Kaufman. Yung mga bagong development para po sa ganun ay mas maganda po yung ebidensya natin kung bakit kinakailangan magbigay ng interim release ang ICC. So initially, meron na po tayong naipanalo. Napapahig na po natin by majority itong mga judges na hindi po i-grant, no, yung ipagpaliban muna para makahabol pa si Attorney Kaufman ng mga ebidensya niya kung bakit dapat i-release si Tatay Digong. So for the first time ay meron naman pong hatol o pagpapasya yung ICC na pabor naman sa atin, no? Yung detalye niyan, siguro bukas na natin matatalakay. Okay, dito naman po sa gustong-gusto ninyong talakayin yung kay Torre. Oy, thank you kay Regine ko na nagpasa si Regine sa akin ng balita niya na galing kay Lance Duterte. Apo, no? Kung hindi ako nagkakamali, yung Lance Duterte ay apo ni Tatay Digong. Okay, punta po tayo rito kay Torre naman. Maikli lang po to. Kasi, eto ang problema. Kung mayroon pong kung mayroong liwi o binigyan po ng kumbaga ng unbecoming sa isang sa isang non-politician. Mga politiko, expect mo yan na makukulay po yung pananalita. 'Di ba? Yung mga politiko po kasi
ano yan eh, no? Colorful magsalita. Kasi sanay sa tao yan ng mga ganyan eh, no? Pero never pa po ako nakarinig ng nasa isang chief of police, no, na pumatol sa mga salita ng mga politiko. Ibig sabihin, umaakto rin si Torre na parang politician eh, di ba? Unbecoming. Nawawala yung professionalism. Sa totoo lang po, out of galit yun eh, di ba? Yung sinasabi ni Baste, out of galit na lahat na lang sa pamilya niya. Nakakulong na yung tatay, yung kapatid ay nakasalang sa impeachment, pinagtutulungan para matanggal sa pwesto, no? Tapos yung kuya ay walang katapusan yung paniningil sa pondo na hindi naman nahawakan. Hindi naman talaga kay Pulong, no? At tapos siya pa rin, kasama pa rin siya. Kumbaga, ako, yung hamon na yan ni Baste, frustration yan ng mga walang katapusan na inuusig. Yung buong pamilya mo inuusig na eh. No? At walang humpay, walang patid. Yung kumbaga hindi masiyahan na napatapon na yung tatay, yung mga kaibigan inuusig, yung mga supporter inuusig, no? Kailan yung frustration, suntukan na lang. Tapos papatulan mo bilang isang chief of police. Yun eh, di ba? Tapos yung sino po hindi may insulto? No? Sabihan mong mga mahihina utak ng mga supporter ni Duterte. Tapos sasabihin mo na bati-bati na lang tayo. Parang sinabi mo, ito mga uto-uto to mahihina utak nito bati-bati na lang tayo lahat. Kumbaga, mayroon parang unwritten rule sa lahat ng mga tauhan, no? Sa lahat ng tauhan ng administrasyon na to, parang merong unwritten na utos na banatan ng walang humpay, yung mga Duterte. Makikita nyo po yan sa walang humpay na atake. Bumabaha na sa buong Metro Manila, bumabaha na sa maraming parte ng Pilipinas, no? Baha na sa lahat. Dapat ang pinoproblema yung paano yung ililigtas, hindi po nakukuha pa po nilang isisi, no? Sa lahat po ng kaalyado. Alam nyo na ngayon pati mga marami pong press na bayaran. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng mga atake sa Duterte despite sa nagaganap. Akalain nyo isisi sa Dolomite yan. Alam nyo po yung Dolomite, isa po yan sa mga pinagmamalaki natin na achievement ni Tatay Digong. Napakalaking insulto sa mga Duterte supporters na isisi nyo, no? Isisi nyo yung lahat ng baha na nagaganap ngayon sa Dolomite. Alam nila Alam nila na galitin natin to mga Duterte, walang humpay, mga Duterte supporters. Para sa ganun, maging defensive sila. Para makalimutan nila na umatake ng mga kapalpakan natin. Kapalpakan nila yan. Imagine niyo po itong kahit po sabihin ni Haiderian na hindi siya bayaran, yan po yung pinaka-worst na pwedeng sabihin ng isang may kaugnayan sa media. Ewan ko kung media man pa yan o isang nagkukunwaring profesor. Pero mo sabihin ni Haiderian, dapat daw imbestigahan na yung 6 na taon na flood control project ni Tatay Digong. Bumabaha ng 2025. Ang papaimbestigahan mo yung presidente ng 2016 to 2022. Imagine niyo yung utak na yan, no?
Ang purpose na lang po nila manggalit eh. Magagalit tayo sa kanila, no? Ipagtatanggol natin para makalimutan na natin silang sisihin. Hindi po. Tama na yung mga pang-ano nyo, kayo ang may kasalanan. Yung may baha ngayon at may malaking pondo, halos 1 trillion, 1 billion a day. Putya, kung isumpa nyo si BP Sara sa 125 na ginastos sa loob ng 11 araw, 125 million. Actually, yung 125 million na yun, buong taon na yun. Ginastos lang sa maikling panahon. Pero buong taon na yun. Ito, ang budget ng flood control, 1 billion a day. May epekto ba? Nawala ba yung baha? Di ba? Tapos ang sisisihin nyo sa baha ngayon, ang gusto nyong imbestigahan, yung Dolomite, at mas worse, yung flood control ni Tatay Digong noong 2016 to 2022. Walang ganitong baha. Haider yan. Alam mo, badingdong ka, walang ganitong baha sa panahon ni Tatay Digong. Bumabaha lang. Pag super typhoon na, super dami ng ulan. Wala nga nagsasabi na ang dami ng rainfall na to eh. Normal lang to. Normal lang. Correct. Yung mga galit na yan kay Tatay Digong, hindi nakapagnakaw yan sa loob ng 6 na taon. Walang nagbabayad dyan sa mga yan. Mapapress, mapano, hindi kumita. Yung media, yung mga reporter na hayok, hayok sa lagay, wala kayo. Yung mga environmental journalism, hindi nalagyan yung, kumbaga, hindi namantikaan. Ayan yung mga pangunahing bumabanat. Okay. Punta na tayo dito sa sinabi po ni BP Sara. Unahin na natin to. Binanatan ko na to sa birada pero may nakalimutan akong banatan eh. Sinabi ni BP Sara, wala nang mananalong Marcos. Naniniwala po ako dyan. Hindi po yung wala nang mananalong Marcos sa sa local kanila yan eh. Yung mga Marcos pwedeng manalo habang buhay dyan sa Ilocos. Norte lang Pwede silang manalo habang buhay dyan sa Leyte. Pero never na po sila na mananalo dito sa president uli. Yun yung ibig sabihin. JBRs, ito ka ba? Kala mo magagalit ako, tatanggalin na lang kita. Okay. Anyways, yung, di ba, kinokongratulate ko si BP Sara dahil suportado siya ng tatay niya. No? Walang duda na susuportahan. Pero yung totoo yun, no? Kaya lang, ito yung hindi nasasabi na nahihint natin, no? May hint tayo na sa pinapahiwatig. Kaya ganun yung kita nyo, hindi nagre-request si Tatay Digong. Diba nung tinanong yata ni BP Sara na sinasabi ni BP Sara, oy, nagre-request si Amy na makaharap ka. Diba? Para saan? Sabi ni Tatay Digong, alam mo, kahit na nakakulong na si Tatay Digong, yung utak niya tumatakbo eh. Alam niya yan eh. Ultimate mangga yan eh. Di po ba? Bakit po? Ibig nyo ba sabihin, tatapatan ni Amy si BP Sara? Malamang hindi. Pero, pag minute siya ni Tatay Digong, tapos yung iba hindi minimit, hindi hinaharap, ang laki pong impact nun kay Amy. Yung ultimate na panggagamit, magagawa niya yan sa isang meeting lang with Duterte. No?
na ako talaga sinusuportahan ako ni Duterte, yun yung pwede niyang ipagmalaki lahat, no? Ako wala po akong problema. Wala po akong problema kung bumabaha man sa Pilipinas. Pero yung nakikita nyo po na baha din ng basura, hindi na po nangyari kay Tatay Digong yan. Nawala. Sa isang iglap. Nawala na yung culture na maglinis. Alam nyo ba ng panahon ni Tatay Digong, nakakahiya na magtapon ng basura kung saan-saan. Alam nyo kung bakit? Ang dami nag-volunteer doon maglinis sa Manila Bay, tapos magtatapon ka. Yung pinto baka matumba. Bakit? Bakit baka matumba yung pinto? Hindi ko maintindihan. Okay, balik po tayo. Yun yung ayaw ni Tatay Digong na magamit pa siya ng isang Marcos. Di ba sabi niya may tatakbong Marcos? Si Amy yung tinutukoy niya. Obvious ba? Na si Amy yung gustong tumakbo na Marcos na pagka-presidente. Obvious ba? Sa latagan ni Amy Marcos ngayon. Okay. Pero hindi na kayo mananalo. Yun yung punto ron ni BP Sara. Pinagtatawanan ni BP Sara. Kaya lang kasi BP Sara, alam mo, no? Ganito yan. Dikit ng dikit sa'yo. Ginawa ni Marcos Jr. yan eh. Yung buong panahon ng 2016 to 2022, ang pre-project po ng mga BBM vloggers, mga BBM na i-endorso ni Tatay Digong si BBM, ganon, di ba? Ganon yung pinoproject nila na magiging next na endorse. Parang ganon yung projection nila. O kaya, Vice President man lang at least ni BP Sara. Nawala po yung pagkamuhi ng tao sa mga Marcos dahil sa popularity ni Duterte. Hindi nyo aaminin yan ngayon, pero wala na kaming pakialam. Kasi kahit sabihin nyo pa na kahit yung litanya nyo pa na hindi si BP Sara nagpanalo kay BBM, taliwas yan sa katotohanan eh. Okay. Anyways, naniniwala ko dyan na alam ni Tatay Digong at hindi siya magpapagamit na muli, di ba? Hindi siya magpapagamit dito sa mangga. Huwag po kayo mag-alala. Alam po ng mga Duterte na yan, mga yan, no? Masyado kayong nagpapa-apekto na bakit dikit na naman ang dikit yan. Baka si BP Sara. Wala kayong tiwala. Magtiwala kayo kay BP Sara. Kasi kung hindi kayo magtitiwala, wala na naniniwala sa DDS. Mas lalong wala naniniwala sa'yo, Ipino. Hayaan nyo lang yung mamatayan. Magtiwala kayo kay BP Sara na natuto siya. Kasi kung hindi natuto yan, hindi aatake yan hanggang ngayon. Todo na nga ng atake. Hindi pa rin kayo naniniwala na natuto na siya. Intindi nyo naman. Todo na nga atake ngayon eh. Addict na nga ang tawag eh. Okay, punta na po tayo rito sa alam niyo po, ito ang pinaka-worst na negotiation na nangyari sa Pilipinas. Wala na pong hindi na tayo pumalag eh. No? Wala na tayong kapalag-palag. Ito po yung pinagpalit ni BBM, no? Ang buong akala niya ay maganda. Yung tabing iba, pasensya na po kayo kasi yung aking tag dito, nasira na yung yung bayan nyo, kusa. Tinatabingi ko na lang para medyo pantay, pero yung background tabingi. Okay. Ito po ang pinaka-worst na negotiation na naganap. Alam niyo kung bakit? Ngayon nagdududa nga ako eh. Totoo ba na pinapunta si Marcos doon? Totoo ba na pinatawag? Kasi parang, yung sense, wala naman malawakang
Unlike before na yung hindi pa si Trump ang presidente, tandaan po ninyo, kung ang hangad po natin yung makakapag-invite si Marcos ng mga investors na Amerikano, wala po kayo sa hulog sa gustong mangyari ni Trump. Ang gustong mangyari ni Trump, bumalik, magtayo ng mga pabrika dito mismo sa Amerika. Kaya niya nilakihan yung mga tariff, no? Para maengganyo yung mga US owned corporation. Before Donald Trump, nagmamanufacture lahat yan sa ibang bansa, sa China, sa Vietnam, no? So, nawawalan ng trabaho, wala ng trabaho yung mga Amerikano. Bakit sila nagmamanufacture sa China, sa Vietnam at sa mga Southeast Asia? Kasi mura labor. Ngayon, ang ginawa ni Donald Trump, hindi ako makatrampa. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano. So, lahat po ng mga negosyante, kahit nakabase sila sa Amerika, doon nila minamanufacture yung mga trabaho nila. Ang sabi ni Donald Trump, dapat pinayayaman nila yung China, pinayayaman nila ibang bansa. Si Donald Trump hindi, make America great again. Dito na tayo magmamanufacture uli. Kaya nadidincentivize yung papatawan niya ng malaking taripa. Halimbawa yung Apple. Kung yung mga iPhone galing yan sa China, papatawan niya ng malaking taripa. So mawawala yung advantage ng paggamit mo sa China sa murang labor ng China. Kasi magmamahal pa rin yung produkto mo. Mahal pa rin, magiging mahal na magpa-manufacture sa labas. So pag dito, minanufacture ni Donald Trump, magkakaroon ng maraming trabaho para sa Amerika. Kaya binibigyan niya ng incentive, binabawasan niya yung taripa ng mga taong mag-invest sa Amerika. Katulad ng Japan ngayon, nag-invest sila ng bilyon. Tayo wala tayo. Camera lang po. Huwag niyo na po problemahin ka. Medyo ako po nag-adjust sa camera. Nakalimutan ko. Hindi pala makakapag-adjust yung pintuan. Okay. Anyways, yun po, no? Kaya po nagaganap tong tariff war na to. Ngayon, buong mundo po apektado niyan. Buong mundo po nakikipag-negotiate sa Amerika. Pero karamihan po, magaling na negotiator, tumatawag lang. Tayo lang po yata. Tayo lang po yata. Kaya po, ano po ang nahita ni BBM sa pagpunta ng Amerika? No? Gusto niya pong straight. Teka lang. Ano po ang nahita ni BBM sa pagpunta niya sa Amerika? Insulto lang po. Insulto buhat kay Donald Trump. Alam niyo po kasi si Donald Trump, negosyante yan. At siya po ay deal maker. No? Kayang-kaya niya po na makipag-deal sa mga toughest no? Hindi po nila may pagmalaki ngayon. Paano mo may pagmamalaki? Kakampi niya na nga si Ping Lacson, kakampi niya yan eh. Siyempre si Tito Soto dahil taga One Ball University, no? Lahat gagawin niya para baka may clout si BBM na natitira pa. Ayan, pantay na. Baka may natitira pa si BBM na clout sa Senado, makahatak siya para sa kanya Senate presidency. Ang sabi ni Tito Soto tignan nyo, nakakatawa na talaga itong mga to Ayon po kay Tito Soto,
A most fruitful and productive visit by the President which carries with it direct benefits for our country. Ito yata, bago pa malaman ni Tito Soto yung pinag-usapan, inihanda na to no? A most fruitful. Ano po ang fruitful dun? Fruitful po ba? Kahit hindi kayo nag-aral ng economics fruitful po ba yung nakapag-uwi tayo from 20% tariff, nabawasan na 1%, 19% na lang, at zero po sila. Alam nyo, iniinsulto tayo ni Donald Trump nung sinabi niya na tough negotiator si Marcos. Zero. Lahat ng ipapasok nila, walang tax. Pag dito ka gumawa ng produkto, tataksan ka ng gobyerno natin. Pero pag Amerika po nagpasok ng produkto dito, may ibat ka, di ba? Pag Amerika po nagpasok dito ng produkto, zero tax. Grabe. Ang dami pong insulto na alam mong pinagtatawanan ni Donald Trump. Yung sinabi ni Donald Trump, hindi ko talaga makakalimutan kasi insultong-insulto po ito, no? Sa atin. Yung sinabi po ni Donald Trump na paalis na. Habang umaalis po sa White House si President Marcos kasama ng sangkatutak niyang Julalay. Grabe. In-emphasize yung napakaraming kasama. Napakaraming kasama, tough negotiator. Pero tawa ng tawa si Donald Trump. Siguro ito po, yung si Marcos po ang pinakamabilis. 19%, Mr. President, okay ka na? Okay, Mr. Pero yung zero tariff, yun yung pinagmamalaki ni Donald Trump. Inopen daw ng Pilipinas ang kanyang market sa US with zero tariff. Alam niyo yung ginagawa ni Donald Trump? Pinapakita niya sa Amerika kung gaano siya kagaling makipag-negotiate. At tayo, insulto. Kita nyo, hindi nila may pagmalaki. Walang nagmamalaki ngayon. No? Si Tito Soto lang kasi pang one ball yung utak nun. Si Tito Soto lang yung nagmamalaki. Pero yung the rest ng mga loyalista, wala. Paano nyo may pagmamalaki yung zero tariff versus 19%? Alam nyo, sabi ng mga kakampi nila, kakampi niya to hindi po to pro Duterte. Itong tatlo, hindi, si Aimee umaasta. Pero kapatid niya to Masyado tayong dehado, sabi ni Senator JBR ito. This is grossly disadvantageous to the Philippines. Hanggang ngayon, little brown brother pa rin ang tingin sa atin. 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades. Ito po sinabi ni Lacson. Decades-old friends or allies like the United States and the Philippines. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Ito po ang pinaka-worst na insulto ng isang host sa kanyang guest. Kung hindi pa po na-realize yan ng mga kasama ni BBM, ang salubong po sa inyo ngayon dito sa Pilipinas, etong mga salita na to, worst insult ng isang host sa kanyang guest. Bumisita ka para insultuhin. Literal po siyang ininsulto ni Donald Trump nung sinabihan na tough negotiator. Hindi po parang ininsulto po talaga. Kay Ping Lacson na po yan, kakampi na po nila yan. Worse.
Eto gusto kong sinabi ni Ping Lacson, maybe it is time for us to look for other trade partners. Sino pa bang mga trade partners? Di ba? China lang naman, tsaka is either you align na makipag-trade ka sa China or makipag-trade ka sa US. Okay. Kumbaga yung mga staunch, gamitin na natin yung mga salitang staunch, yung mga diehard na anti-China, nagsasabi na sila, masyado pong malayo yung Europe eh. Masyado pong malayo ang Europe at wala rin naman silang ganong pera. Katulad ng China or India. Di ba? Alam niyo po, eto nagiging practical na lang po si Ping Lacson. Kung ganyan tayo tinatrato ng ating supposedly kaibigan, dapat na tayong maghanap ng ibang trade partner. Okay. Eto po, tayo po ang may pinakamalaking bargaining chip kung mahusay po makipag-negotiate. Bukod pa po dun sa zero tariffs, rent-free. Tandaan nyo rent-free po ang mga EDCA sites natin. Wala po silang bayad. Rent-free. Alam niyo po kung bakit may US military bases dito noon? Galing po tayo sa pagkakasakop ng US. Wala po tayong magawa kundi tanggapin yung kasunduan na mananatili pa sila dito. Kasi sakop nila tayo eh. Isa po yan, sige, palalayain namin kayo. Alam niyo yun, mula sa pagkasakop, palalayain nila tayo, pero magre-retain kami ng 2 military base. Kung hindi ako nagkakamali, may upa yun eh. Nangungupahan sila sa atin. Kung hindi ako nagkakamali pero i-search na rin natin yan. O kaya paki-search nyo na lang yung mga online researcher natin. Pakitignan nyo nga kung may upa, yung Subic Naval Base, tsaka yung Angeles. Yung Clark Airfield, Clark Air Base. Pakitignan nyo lang nga po kung meron pong upa sila na kahit papano. Diba? Ito po yung EDCA sites. Free. Hindi naman na po natin kinakailangan yan eh. Sila po mas may kinakailangan yan. Mas respected. Ang pinagmamalaki nila, yung binanatan daw po ni Donald Trump si Tatay Digong dahil tilting towards China at kinorek daw ni BBM. Ano naman? Totoo naman yun. Pero sinabi ba niya masama yung presidente niyo? Sinabi rin ni Donald Trump na magka-partner yung Pilipinas tsaka yung US sa pag-battle sa ISIS. Kailan ba naganap yun? Sino ba yung ISIS na sinasabi ni Donald Trump? Yan yung sa Marawi Siege. Di ba? Nakakalimutan niyo. Yung pagkilala ni Donald Trump sa kontribusyon ng Pilipinas sa anti-terrorism, panahon ni Tatay Digong, wala pa tayong nagawa ngayon. Merong upa yung meron pong upa yung Subic at Clark. Kita nyo na. Yun po, mula po sa pagkakasakop sa atin, ito pong mga EDCA sites, malaya na tayo eh. Malaya tayo pero hindi sila mangungupahan. Yun po yung bargaining nyo dapat. Babaan nyo yung tariff namin, Mr. President. Kung hindi, palalayasin namin yung EDCA. Baba natin, gawin natin 10%. Mas mababa pa, Mr. President. Ganun po yung negotiation. May bargaining chip ka.
Yun ba, no? Nang umuupa. Natututo siya. Kaya lang wala tayong magagawa nun kasi sakop tayo na US eh. Kondisyon, sige, isa sa kondisyon namin to na mananatili US base natin. Pinalayas na nga natin yung US base nun. So, iniinsulto pa nung sabihin na tough negotiator. Siguro sabi ni Bibim, tough negotiator pala yung tumangutang-ulang ako. Hindi ba kayo, baka siya mismo hindi makapaniwala eh. Okay, eto po. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa kung bakit tayo walang boto sa negosasyon. Vietnam. Eto pong mga bansa na to, hindi po nagpunta sa US. Tawag lang po. Yung Vietnam po, 46% ang pinataw ng US. No? 46% na tariff na pababa ng Vietnam sa 20%. Indonesia po, 32%. Tawag lang po na pababa from 32 to 19%. Yung Japan po, tawag lang din po. Hindi po nagpunta doon. Hindi po nagpunta yung mga Hapon. Kaya yung sinasabi ni Donald Trump na ang dami-dami namang kasama nito ni Marcos. Iniinsulto na po si Marcos eh. Ang Japan po from 25%, naging 15% lang. Tawag lang. Tayo, todo. 20, naging 19. Rent-free. Ang mga EDCA sites, 0% ang tariff. Ang galing. Bakit pa tayo pumunta dun? Mas nakakahiya, Mr. President. Mas nakakahiya na pumunta tayo dun. Para saan? Di po ba? Miski yung mga loyalista hindi maipagmalaki. Mismo yung kakampi mo na si Ping Lacson. Ano sabi ngayon ni Ping Lacson? Maghanap na tayo ng ibang trading partner natin. Iniinsulto tayo ng Amerika. Okay. Punta na po, ito po ang pinakamalaking insulto sa atin at sa gobyernong ito. Tandaan po ninyo, nakipagsunugan po tayo ng tulay sa China. Talagang literally, wala na pong Chinese tourists sa Pilipinas. Isa po ang laki po ng impact ng China. Yung mga nakatakda po na isagawa na proyekto ng China na nabinbin lang po dahil po sa pandemic, yung Mindanao Railways, babudgetan na ng China yan. Pati nga itong tinetreten pa na ipatigil yung sa Davao-Samal Bridge. Dahil China, halos ang dami pong mga bansa na gusto makipag-partner sa China. Buong Southeast Asia po. Yung nakikipagbombahan ng water cannon sa China. Meron po silang ugnayan economically. Kaya po ng mga bansang Singapore, pinakamayaman po sa Southeast Asia na mga bansang Indonesia, Malaysia, Thailand, lalo na ng Vietnam, makipagmatigasan, bobombahin sila ng water cannon, binubomba rin nila ng water cannon. Pero pagdating po ng trade, usapin po na economic trade, partner po nila lahat ang China, maliban sa atin. Nainsulto ka ba, Jellyfish? Wala akong magagawa. Ganyan talaga ang katanggap-tanggap sa inyo yung mga kabubuhan eh. Pero yung mga nagsasabi na may katalinuhan, katulad ng vlogger na ito, insulto sa inyo. Kasi ang tinatanggap nyo lang
Yung mga katulad ni Anticler, yung mga katulad ni Hayderian, yung mga katulad nung congressman na may kasalanan ng pagbaha ay Dolomite, yun ang katanggap-tanggap sa'yo. O sa sobrang talino ko nga, narito ka, di ba? Narito ka. Kinukundin ako ang China sa kanilang pambubomba sa atin. O ano ka ngayon? Ayaw ko na. Para patahimikin mo yung mundo mo. Next, ano ka na uli? Wala ako sa mood. Hirap ako magsalita kaya wala ako sa mood na makipagbalitaktakan sa walang katuturan. Okay. Na ano lang, 1 minuto lang niya ako na antala. Ito po ang pinakamalaking insulto habang tayo nakikipagsunugan ng tulay economically sa China, samantalang buong mundo po, as in buong mundo po gustong makipag-deal sa China dahil ang China po hindi na natin may tatanggihan, no? Isa po sa pinakamayamang bansa sa mundo. Habang ang buong mundo po ay nakikipag-deal sa China, tayo po nagsusunog tayo ng tulay natin economically with China. Ano po ang ibig sabihin yan? Dahil sa pagiging gusto nating ipakita sa US, no, ayan ano kami sa'yo, follower mo lang talaga kami. Talagang nakikipagbabag kami economically. Wala na kaming pakinabang sa China, which is wrong. No? Yung hindi natin maiwalay economics at politics. Mali po yan. Okay. Tapos mababalitaan natin, pinagmalaki po ni Trump, ito talaga ang malaking insulto sa Pilipinas. Mababalitaan natin na ang pinagmalaki ngayon ni Donald Trump, yung deal niya sa China. Ito po, our deal with China is done, subject to final approval with President Xi and me, full magnets, etc. No? Nakipagkasundo po, nakipag-deal. Big deal po sa Amerika na yung isa sa pinakamayaman na bansa, kung hindi ako nagkakamali, pangalawang pinakamayaman. Yun po talaga ang pinaka-worst, no? Tayo na tawagin na natin tuta ng kano. Yung perceived na kaaway ng mga kano, ay naano rin natin, nakikipag-break tayo ng economic ties. 6 years ago, ang ganda ng samahan natin ng China. Binubuhusan tayo ng mga tulong dito ng China. Willing tayong i-give up yun. Alang-alang sa United States of America. Nagpalit. Kasi Biden era, ganun nagsisip-sip tayo nagpalit bigla. Si Donald Trump na bigla. Kay Donald Trump, parang in-check si Donald Trump Negosyo muna, kita muna, bago gera. Kaya kita nyo, ang gera sa kanya, saglitan lang. Bombahin mo yung Iran, isang araw, para maipakita sa Amerika na hindi ka banban na bansa, hindi ka sunod-sunuran sa Iran. Isang araw lang. Tapos negotiate na naman sa buong mundo. Pinakita lang ni Trump na hindi kami pipitsugin under my watch. Isang araw kaya kong gibain yung mga bansa ninyo nang hindi nyo namamalayan. Wala po naka-anticipate nung mga eroplano nila Undetectable. Imagine. Tapos mababalitaan natin ngayon na Donald Trump, pinagmamalaki yung deal sa China. Tayo, pinagmalaki ba yung deal natin? Ininsulto tayo sa deal natin. But with China, pinagmamalaki. Alam nyo kung bakit? Yung announcement na yan ni Donald Trump, mag-aangat ng
Ganun-ganun po yung buhat po nung umupo si Donald Trump, yung kanilang stock market, ganun-ganun. Pero yung announcement na yan, tataas yung stock market. Win-win. Lahat po ngayon, isang araw, isa lang po tayo sa others na nakipag-negotiate at tayo po ang may pinakamasamang deal with US.